dumako tayo doon sa pangalawa natin. Naku, may nagrereklamo din ho. Sa katauhan naman ho ni Panelo, mga kababayan. Oh, sa katauhan naman ho ni Panelo, asan ba si Panelo? Ito. Oh, minsan hindi nyo... Sara. Wait lang, Panelo. Minsan hindi mo na humaintindihan itong dalawa na ito eh, no? Si Panelo at si Roque nagkakabanggaan. Kasi ang pansin ko dito sa dalawang ito, mga bossing, si Roque testing the water. Ano ho? Si Roque, kagaya na lang nung sa West Philippine Sea, yung gentleman's agreement. Proud na proud si spokesperson Harry Roque, mga kababayan. Sabi niya, meron naman talagang gentleman's agreement na ganyan. Kumbaga, may pag-uusap, ganito, ganyan. So ngayon, mga bossing, na naramdaman ng taong bayan, saglit lang, yung gentleman's agreement ninyo, pinagmamalaki nyo pa, na tubig at pagkain lang ang pwedeng dalhin doon sa sa BRP Sierra Madre, doon sa mga nakadestino doon. Hindi pwedeng i-repair, hindi pwedeng ganito, ganyan, ayusin, no? Hahayaan na lang lumubog. So nakita nila ngayon, mga kababayan, na nagalit ho yung taong bayan. Napansin ho nila yon. So ngayon, to the rescue, etong si Panelo, mga bossing. Si Panelo, sasabihin niyan, walang ganun. Walang gentleman's agreement. No? Walang pag-uusap ng mga secret agreement. Ganun po. So, ang pangbawi nila, si Panelo. Pero ang pang-front nila, si Roque, mga kababayan. Di ho ba? Meron pa hong mga ibang mga pagkakataon yan. O eto naman, sa usapang ICC naman ho, mga bossing. Yung tungkol po doon sa si Roque, hindi makatulog daw po, mga kababayan. Nagkukwento doon sa kanyang vlog. Alam niyo po, mga kababayan, hindi po ako makatulog kagabi. Tumawag po sa akin ang dating Pangulong Duterte. At any moment, anytime daw po, siya ay uhulihin na. Bossing. Aarestuhin na daw po siya. O, nung nagalit na naman ang taong bayan sa sinabi ni Roque, to the rescue na naman si Panelo. No, wala pong katotohanan yung sinasabi niyon, wala pong tumatawag at hindi daw po tumawag si dating Pangulo kay Roque. O yan. Pero ito naman po ang take ni Panelo, no? Sa pagbibitiw daw po ng Vice President Sara Duterte sa PBBM cabinet. O ha? Pakinggan po natin. Panelo, game, G ka na? G na. O. Ay, VP Inday Sara is or means this is a new political ballgame. Ano? At marami ang matutuwa sa ginawa niya. Marami. Saglit lang, maputol muna namin. Maputol muna namin yon. Marami daw ho ang matutuwa, no, sa ginawa niyang pagre-resign sa Department of Education at sa NTF-ELCAC bilang Vice Chair, mga kababayan. Buti alam mo yun. Ano? Buti alam mo yun. Madami hong natutuwa, mga kababayan talaga. Pro-government, mga kakampings. Kasi halatado ang Vice Presidente na kulang talaga yung kaalaman niya at kulang yung eksperyensya niya sa pagmamanage niyan ng Department of Education. Doon kami natutuwa. No? 100% natutuwa kami kasi magkakaroon ho, mga kababayan, ng tsansa yung iba para para pangunahan ng Department of Education, mga bossing. Mamaya pag-uusapan natin kung sino-sino ang mga posibleng pumalit ho, mga bossing. Natutuwa ang mamamayang Pilipino sa kadahilanan po, mga bossing, na magkakaroon ulit ng tsansa na tumaas ang antas ng ating edukasyon, mga kababayan. Kulelats po talaga tayo. At yung pagkakaupo ni BP Sara dyan, tapos nalaman-laman natin, talagang pag-aaralan muna. Tatagal yan, ang 6 na taon na pag-aaral. 3 taon para to catch up yung mga trabaho doon. Which is ngayon, 2 taon na yung nakalipas, hindi pa din updated siya. Diba? Another 3 taon, pag-aaralan kung paano maiataas ang antas ng edukasyon.
Wala pa din, no? So tapos na yung kanyang pagiging vice presidente o yung bilang isang secretary, eh walang nangyari ho, mga kababayan. Kaya natutuwa ang taong bayan. Pero dito sa susunod na sasabihin mo, matutuwa ang mga DDS, yun yata yung sasabihin mo susunod. Sige, tuloy mo. At marami ang matutuwa sa ginawa niya. Marami sa mga supporters ng Duterte ang nagbibigay na ng kanilang mga payag kung bakit hindi pa siya umalis sa kabinete. Yun ang kasagutan niya, umalis na. Matagal na. If you're reading social media comments, marami nang nagtatanong bakit hindi pa siya umalis. Oh, Diyos ko! Ayaw nyo nga paalisin eh. Di ba? Mga vloggers niya, bakit maalisin si Inday Sara Duterte? Napakagaling naman na Department of Education Secretary si Inday Sara Duterte. Bakit pinapaalis ninyo? O, nagtawanan pa nga kayo, di ba? Nagtawanan pa ho sila, mga kababayan. Ano ba yung nyo? Resign ninyo? Walang pumunta. Nilangaw. Oh, ha? Nilangaw. Di ba? Dahil, grupo ng mga vlogger lang yung nagpaumpisa nun. Pero nadinig ng taong bayan. Kumalat, kaya ang nakikita ho dyan, mga kababayan, nakarating sa vice-presidente na madami na ang sumisigaw. Konti yung pumunta doon, pero kumalat po. At dumami yung sumuporta ho doon, mga kababayan. Yung mautog ninyo, yung mad ninyo, mad. MAD daw ho, MAD. Marcos alis dyan. Hanggang kailan ba yan? 2028 hanggang 2028 kayo magrarally dyan? hanggang ngayon, wala pa din nangyayari at imbis na padami kayo ng padami, paubos kayo ng paubos. Ano yun? Hindi pa kayo nakahalata. Pakonti kayo ng pakonti. Sa mga political ninyong mga kaalyado, nagre-resign na, nag-aalisa na sa inyo, hindi pa kayo nakahalata. Baka madaming pondo. Kaya tuloy-tuloy lang. Tuloy natin si Panelo. At saka kung titingnan mo yung mga statements niya, meron na siyang meron na siyang talagang banat. Kinukontra niya talaga yung major policy ng administrasyon. Ang tingin ko, isa pa sa dahilan. Kontra ng major policy, hindi nga alam kung ano yung gagawin niya doon sa kung ano yung gagawin niya sa Department of Education. Ano yun? Ng kanyang pagbibitiw. Hindi umiimik si Presidente Marcos Jr. sa panahon na binabati ko siya ng mga kaalyado ni Presidente Marcos Jr. Gaya ng confidential funds. Ang nagbigay sa kanya noon sa pakiusap niya ay si Presidente Marcos Jr. At ibinigay sa kanya yung confidential funds, transfer yun. Dahil alam ni Presidente Marcos Jr. na kailangan, pangalawa, dapat lang, at pangatlo, nasa batas yun na pwede niyang gawin. Okay. Pero nung inupakan siya, tumahimik si Presidente Marcos Jr. Hindi rin siya umimik nung binibira siya ng House of Representatives ng grupo ng Speaker Martin. Palagay ko, kahit sinong nasa posisyon, at ikaw ang Vice Presidente, Cabinet Secretary ka, siyempre naghahanap ka rin ng kalinga ng iyong principal. Kalinga naman pala ang gusto, mga kababayan. Kaso wala talaga Ang BP hindi tumutugma at hindi uubra doon sa Department of Education bilang secretary po, mga kababayan. Yun yung pinakamalinaw at pinakamadali na explanation po doon, mga bossing. Yung sinasabi ni Roque na para maging oposisyon, leader ng oposisyon, mapapagalitan na naman tong si Roque. Madulas na naman ang bibig mo. Nakakain ka na naman ng lechon. Di ho ba, mga kababayan?
Good riddance dahil alam na wala siyang kwenta. Yun lang yun. Oh. Naramdaman na din ng Vice Presidente ho yan, mga bossing. Pag sa meeting nga undersecretary nga niya yung sumasagot. Oh. At ito pa napansin ko, mga kababayan. Di punta sa presscon, mga bossing. Sabi ko, aba, first time nagpa-presscon. Ganun, talagang napaano ako Presscon ito Hindi yung sulat-sulat lang ito Di pinakinggan ho natin, mga kababayan, yung kanyang sinabi. Kaso, sabi ko, handa itong humarap sa mga katanungan. Pagdating ho sa mga katanungan, wala na, mga bossing. Stop na. No? Hinahabol ng mga press para magtanong, hindi na ho, kumbaga hindi na sila pinayagan na makapagtanong po. Sabi ko, ganun din pala. No? Siguro, isinulat para magmukhang presscon, para magmukhang handa at ready na sumagot sa mga katanungan, humarap sa mga kamera, saka binasa. Pagka magtatanong na, wala na, tapos na ho. Di ho ba? Mga kababayan? So parang hindi din ho presscon. Parang nasa papel lang na, ayun, nasa papel, binasa yung nakasulat o yung sinulat niya sa papel, ang dulo, syukran. Tapos na po. Madam BP, magtatanong po kami, ganito, ganyan. Wala na, alisan na po. Hindi pwedeng magtanong. Baka hindi kayang sagutin. Di ho ba? Kung napapansin nyo po, mga kababayan, laging ganun at ganun at ganun na lang po yung ginagawa ng Vice Presidente. No? Sulat. Hanggang dyan na lang yan Kung may katanungan kayo, comment section nyo na lang. Kung may katanungan kayo, sulat nyo na lang. No? Dapat doon sa sulat ng ating Vice Presidente, kung kayo po ay may katanungan, comment down below. Ganon. Tapos sabay, syukran. Di ho ba?